may computer box tayo dito. Ito yung ititesting natin. Itesting natin dito kung may Magandang araw mga sir. Nagbabalik po ulit kami, GMK Garage. Gagawa tayo ngayon ng Honda Beat version 2 na FI. Issue pala nito mga sir, palyado. Kahit na bagong palit na yung spark plug, palyado pa rin, halos hindi na makabuhat. I-check natin muna to. Start natin. Pagka nag-check tayo ng motor kung palyado, dapat i-full rev natin siya. Tatry natin full rev. Ayan, kung marinig nyo yung tunog ng tambotso nyo, parang kinakapos. Dito naman tayo sa may bandang tambotso para marinig natin yung palyado nya. Itatry kong i-rev evolution. Ayan. Tinry kong siyang pinol rev, kaso hindi nagre-response kagad yung makina. Palyado talaga siya. Okay, dito naman tayo. Tapos may itatry akong hugutin na isang sensor. Saka itatry natin ulit siyang i-full rev. Itatry natin ulit siyang i-full rev to. Ano yung issue talaga nito. Pagka naranasan nyo itong ganito, palyado, tapos nahihirapan kayong makauwi o kaya kung nasa ibang lugar kayo, punta lang kayo dito sa may pinakababa. Tingnan nyo itong wire na to. Huhugutin nyo po yan. Yan, inugot natin yung isang sensor sa may baba. Tapos itatry natin siyang i-full rev kung magre-response kagad yung kanyang makina. Ito pa tayo sa ano. Nag-check engine dahil inugot natin yung isang sensor nya. Ay try natin full rev siya. Ano makikita niyo dyan, talagang galit na galit yung makina pagka pinull rev natin. Hindi tulad kanina na parang nabibilaukan. Okay, ito troubleshoot natin to kung paano i-troubleshoot ko. Tuturo ko sa inyo kung ano yung gagawin natin dito sa motor na to. Bago natin tanggalin o hanapin yung issue nito, tatanggalin muna natin itong kanyang upuan, pati yung mga cover nya tatanggalin natin yan dahil dyan tayo mag troubleshoot ng wire. Ito, babakasin muna natin to. Yung umpisahan mga sir, kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click mo na rin yung bell notification para lagi tayong updated sa mga video na ilalabas natin, lalo na sa mga issue sa mga motor. Okay, tatanggalin muna natin to. Mga sir, naubara na natin yung motor. Natanggal na natin yung mga cover nya. Tapos kung makikita nyo dyan yung mga wire nya, may mga ngat-ngat na siya ng mga daga. Pati yung throttle cable, ngat-ngat na rin ng daga. Yan, tatanggalin muna natin yung mga socket nya. Yan yung computer box. I-check din natin mamaya yung computer box niyan. Pagka nag-wiring tayo, dapat step by step muna. Yan, tatanggalin muna natin yung mga sensor. Kasi ilalabas natin yan para doon tayo mag-check sa labas. Nakatali na cable tie. Ayan, susukitin natin para mailabas natin yung wire kasi naka-clip yan. Tatanggalin natin yung mga sensor sa labas. Pagka mag-check tayo ng mga ganito mga sir, pagka palyado yung motor natin at nakita natin na hindi naman sa spark plug nang gagaling yung kanyang palyado, ibig sabihin may problema yung ating motor. May mga gasgas ng socket, yung mga wire.
Yan, meron na siyang mga gas-gas. Unahin muna natin tong wire na i-check. Labas natin muna. Labas na natin. Okay, punta naman tayo dun sa kabila para ma-wiring natin. Ito yung kanyang harness at tatanggalin muna natin sa pagkaka-clip nya. Yan, tanggalan natin. Yan yung may mga ngat-ngat ng daga. Yung itong wire na to bubuksan natin para ma-check natin kung may problema o baka may putol. Check po natin yan. Yan, bubuksan muna natin. Tapos nagpunta tayo dito sa may socket dito sa may computer box. Kung makikita nyo dyan, may mga putol siya ng wire at may mga hinang na. Kung makikita nyo dyan, dinugtungan na siya ng wire. Yan, may putol na dito. Kaya nagkakaroon siya ng poor connection. Ito, ayusin natin to, idudugtong natin yan. Itong socket na to, ito yung nakakonekta yan sa computer box natin. Saka itong isang socket na to. Ito yung papuntang stator natin. Saka ito yung kanyang computer box. Gagawin natin ito, idudugtong muna natin to. Pagdudugtongin muna natin ito, bali dalawang wire po yung naputol dito. Kaya dugtong muna natin to. Okay, pagdugtongin na natin to, gamit tayo ng wire. Huwag kayong gagamit ng wire na madaling masira. Tingnan nyo lagi dyan yung wire natin na yung parang ganito. Malaki yung mga wire nya. Matagal po masira yan pagka ganyan. Yan, pagka nagdudugtong tayo, color coding nyo na lang. Pag ang naputol, kulay brown, hanapin nyo lang din yung kanyang kaputol na kulay brown din. So pagdudugtungin natin to, tapos wire. Gagawin natin dito, bago natin ibalik bago natin siya balutan ng electrical tape, kailangan muna natin siyang itesting kung sakaling meron pa. Hindi na tayo ulit magbubukas ulit ng mga para hindi sayang sa electrical tape. Ititesting muna natin to kung nakuha na ba natin yung sira ng motor. Basta pagkapalyado ho yung motor, lalong lalo pag sa hi-fi, asahan nyo yan sa wiring kaagad. Kung na-check nyo naman na yung pinagsisimulan ng yung mga basic na dapat kailangan i-check pag sa palyado, sample ng spark plug. Pagka na-check naman yan at okay naman yung spark plug at palyado pa rin, obligado i-check nyo kaagad yung kanyang wire, baka kasi may putol na wire. Sample nito na putol. Bago natin i-shield yung mga wire, testing muna natin, ikabit muna natin yung computer box at saka yung mga sensor dito sa may mga injector at saka sa throttle body. Check muna natin. Kabit muna natin yung mga sensor nya. Kabit muna natin itong kanyang computer box bago natin siya i-shield para hindi tayo pabalik-balik sa papas-papas ng mga wire. Basta pagka nagwa-wiring po tayo, ingat-ingat lang. Ayan, ilagay na natin yung socket sa may computer box. Titisting muna natin to bago natin ibalik yung mga wire nya. At dito naman tayo magdidikit ng mga pagdudugtungin natin yung mga sensor. Titisting muna natin bago tayo mag-finalize ng pagbabalot ng wiring. Suksok nyo muna yung mga wire.
Hindi naman tayo dyan malilito dahil hindi naman po pare-parehas yung sakit, magkakaiba. Ayan, lalagay ko muna lahat. Mamaya ko muna balutan to para matesting natin. Medyo pagka ganyan hindi pa nakabalot, medyo magulo. Tapos lalagay ko muna itong kanyang sensor sa may total body. Ganito yung gagawin natin lagi, sir. Kung masa kung nag-check tayo, wag muna natin kagad ibalik yung mga wire. Mag-testing muna tayo. Yan, dyan ko muna, sa ibabaw ko muna siya ilalagay. Tapos ito yung sa baba. Ayan, ilagay na natin lahat ng mga sensor niya. Itatry natin siyang paanda rin. Testing natin siyang paanda rin. Ayan, hindi na siya lumalabas yung check engine. Marinig yung mga sir, palyado pa rin siya. Kaya ibabalik na natin yung harness nya, papalutan na natin. Dahil tapos na tayo doon. Itatry natin yung computer box na palitan. Titesting tayo. Yan, balutan na natin yung kanyang harness. At tapos na tayong mag-check ng wire. Balutan nyo lang po maigi yung ating harness para mas makapal. Mas maganda po pag makapal yung balot natin sa harness natin. Tapos pagkatapos nating mag electrical tape, magayos ng mga wire, titesting naman natin yung computer box. Tapos talian nyo ng cable tie para hindi matanggal yung electrical tape natin. Kasi minsan sa katagalan natatanggal kagad yung electrical tape natin. At tatanggalin na natin yung mga sinuksok natin dahil babalutan natin ng electrical tape. Ganito lang po ang ginagawa ko pagka nag-check po ako. Step by step po yung gagawin natin. Pagtapos natin sa mga wire at na-check ko naman na yung spark plug, okay naman yung spark plug. At itong wire naman ang chinek natin. Kasi pagka nagkakabit tayo kasi nito, dapat o di kaya gumagawa tayo nito, step by step muna talaga. Kaya hindi pa ako nagpapabili ng mga parts. Kasi pagka nagpabili tayo at mali yung napabili natin, sayang. Hindi natin may kakabit yung binili natin. Kaya pagkatapos natin mag-wiring, testing natin kagad yung computer box.
Kasi pagka kuan, unang-una pagka nag-check kayo niyan, spark plug, tapos throttle body, tapos ng throttle body wiring, at kapag ganun pa rin, iisa lang po yung pinaka main ang sira ng palyado na to, computer box na talaga. Alam kong marami na rin yung nagkakaroon ng issue na ganito. Ito ituturo ko na ako sa inyo kung para mas alam nyo na kaagad kung ano yung gagawin nyo kaagad. Mga son, ikabit na natin yung mga sensor socket nya saka yung air cleaner box. Gagawin natin, testing muna natin pa-startin. Testing natin pa-startin. Gawin natin ang gas. Testing natin i-full rave kung papalya-palya. Okay, meron pa siya. Hindi pa siya totally na ayos. Gagawin natin dito, magpapalit tayo ng magte-testing tayo ng ng ECU para matanggal na natin yung palyado niya. Kasi lahat naman ng paraan ginawa natin, tapos ganun pa rin siya, palyado pa rin. Okay mga sir, testing natin manghiram ng computer box. Papalitan po natin to, tapos start natin kung ano yung pinagkaiba, kung bakit namamalya-malya pa rin. Tatanggalin mo natin yung socket nya. Ito yung computer box nya. Tatanggalin muna natin itong kanyang socket, tapos testing tayo ng ibang computer box. Ito, may computer box tayo dito. Ito yung ititesting natin.
Testing natin dito kung may pinagbago, kung hindi na siya papalya. Kailangan natin ikabit to. Yan po yung stock na computer box nitong motor na to. Testing muna. Nangiram muna tayo ng computer box. Ikabit ko muna. Ito mga sir, nailagay ko na yung kanyang computer box at ito yung kanyang dating computer box. Testing natin siyang i-start kung pumapalya-palya pa rin. Testing natin. At tapos i-redondo natin kung papalya-palya pa rin. Kasi mararamdaman nyo yung palyado ng motor pagka dinahandahan nyo po siyang dahan-dahan nyo siyang nire-rev. Pumapalya na yan pag dinadahan-dahan na. Wala po yung wala pong nakailaw na check engine dyan. Hindi tulad ng umpisa na sakalang magre-rev ng malakas pagka tinanggal natin yung sensor sa may baba. Pero ito hindi na. Punta naman tayo sa may tambutso. Yan po ang sira nito, yung kanyang computer box, kung bakit namamalya-malya. Chinik naman natin lahat ng kanyang wiring, okay naman lahat ng wiring niya. May mga konting damage sa motor, mga putol, at naidugtong naman natin, pero ganoon pa rin siya, namamalya-malya. Kaya nag-try tayo ng ibang computer box at gumana naman. Kaya ang sira nito, computer box talaga ang sira nito. Mga sir, ibabalik na natin yung kanyang upuan. Medyo maghahanap pa tayo ng makukunan natin na computer box. Maghahanap pa tayo kung saan may stock nito. Ipayo ko lang sa inyo mga sir, yung mga gumagamit ng Honda Beat, iwasan nyo sanang magpakabit ng kung saan saang mga wire, lalo yung mga napuputol po dito. Yan po ang nagkakaroon siya ng cause kung bakit nagkakaroon siya ng poor connection. Lalo pagka medyo napatagal yung poor connection na yan, obligado masisira yung computer box natin. Bali, ibabalik na lang natin yung mga tinanggal at i-order pa natin yung computer box. Balik na natin yung mga binaklas natin upuan at yung mga clearings nya. Ihintayin na lang natin na dumating yung order natin. At least may na-share ako sa inyo na paano malaman yung issue ng pumapalya sa Honda Beat. Okay, hanggang dito lang yung ating video. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe muna kami para makatanggap ka lagi ng mga latest na issue regarding sa mga motor natin. Okay, salamat. God bless. Ingat po.